Para sa aking ikawalong episode, papasyal tayo sa napakagandang coastline ng probinsya ng Sulu na napapaligiran ng napakalinaw at napakalinis na tubig dagat. Iikot din tayo sa isang lugar na binuhay muli ng mga tausug mula sa malagim at madugo nitong kasaysayan. At syempre, hindi mawawala ang kainan. Ready ka na bang lumarga? Let's go in 3, 2, 1! King of the world! Philippine Love 2025! Walumput dalawang probinsya, gandang hindi maikukumpara. Hindi na kailangang lumayo pa, bago buong mundo, Pilipinas muna. Angkat. Alright, so I just got off Jandali Port here in Holo, Sulu. And after 10 hours of riding, I am now here in the province of Sulu. Grabe yung kaba ko ngayong araw na to on so many levels because of so many factors. Pero finally, nakarating na rin tayo na ibaba ng maayos si Nacho. Yun yung pinaka-ano ko eh. Pinaka-concern ko kanina. Hirap siyang pinasok. Ito, hirap din siyang binaba. Ooh, this one's a big mosque. Talaga nasa provincial na siya. Police office. Nice one. Sir, good evening po. Sir, saan niyo po yung Peacekeepers Inn? Ito mismo. Thank you po. Alright, so here is Sulu Peacekeepers Inn. Good evening po, sir. May available po yung room? Good evening po. Yes, ma'am. Alright, so nandito na tayo ngayon sa loob ng Sulu Peacekeepers Inn. Kasama ko si Sir Sabri. Yan. Finally, dream come true. Makarating ng Holo, ng Sulu. And, yan. I feel safe na. Dito na ako. Good morning mga Kofun. It is now day 32 of our Philippine Loop Adventure Tour version 2. And dito tayo sa harapan ng Sulu Peacekeepers Inn. At ngayong araw na to, dilipo tayo sa isla ng Sulu. Let's go. We are inside Camp Kasim. Yung Peacekeepers Inn po ay nasa loob mismo ng Camp Kasim. At first stop natin ngayon, pupunta tayo ng Sharas Cafe to have breakfast kasi gutom na ako. Kahapon pa ako ng umaga, hindi kumain eh. As usual, pinagtitinginan tayo ng mga tao kasi tayo lang ang nakasuot ng helmet. It is customary for people here not to use their helmets. Parang kotabata siguro for safety reasons. Or to be able to identify people driving around. Barangay San Raimundo, Holo, Sulu. And as expected, medyo heavy pa rin ang police and military presence dito sa Holo. Ayun na. Katabing-katabi mismo ng Holo Airport ang Sharas Cafe. Dito tayo magpe-breakfast. Dito tayo sa harapan ng Sharas Cafe. Let's go! Alright, so nandito tayo ngayon sa loob ng Sharas Cafe dito sa Holo, Sulu. And this is going to be our breakfast meal for 2 days. Hindi tayo kumain kahapon eh. Pagsapan natin ng barko, wala na tayong kinain. Kaya, except for Dipande Coco, kaya gutom na ako. First meal in 2 days. So ito, umpisa natin with their native coffee na tinatawag nilang kawa. Ayan. Parang barako coffee lang din talaga. Ito naman yung kanilang native delicacies dito. It's a platter, pero you only pay what you eat sa mga ganitong mga lugar. So, ito, it's what they call bang bang soup.
Napapanood ko lang to sa YouTube. Ngayon, ay tatry ko na. Nice. Bukan natin to. O, dessert na lang natin yung bangbang soup. Ito muna kainin natin. Rice meal. Favorite na meal natin during this trip, tapsilog. Let's go. For a fan of spicy dips, sarap yung dip nila. We're now done here at Sharas Cafe at ngayon pupunta tayo ng Sulu Provincial Capital. Well, as much as I wanted to use my helmet, there are times that you don't want to attract any unnecessary attention to yourself kasi lahat talaga walang naka-helmet dito. So it is always good advice to do what the locals do. We are now approaching the Sulu Provincial Capital. Grabe, malayo pa lang. Ang ganda na, oh. I love Sulu. Awesome. Welcome to the Sulu Provincial Capital. Ganda. Sulu Provincial Capital. Oh my God. I can't believe we are now at the Sulu Provincial Capital. Grabe, sarap ng pakiramdam. Tuwan-tuwa masyado ang loko na nandito na eh. Ganda, grabe. Here's the Provincial Tourism Office. Unfortunately, the Tourism Office is closed. Morning, sir. Sarado po. Walang tao. Nakapunta ka dito ng gabi, grabe ang ganda. May ilaw po. Oo, may ilaw nandun, ibang kulay ng ilaw sa nakapunta ka doon sa pool yun? Hindi pa po. Hindi, pag mag-ikot ka, pumunta ka doon sa pool. Open naman doon. Saan po, sa? Sa pool ba? Sa swimming pool. Yung Sa swimming pool. Afghanistan nandun. Okay. Maganda yon. Tapos, yung museum namin, nakapasok mo na. Hindi pa po. Yung mga turista dito, palaging sinasabihan na, pumasok ka sa museum para makita mo yung mga gandahan doon sa loob. Open naman yun, yung museum, sa kabila. Sir, Keng po pala. Sige. Keng, sir. Ano pangalan niyo, sir? Sige. Si Wilson. Wilson. Taga-province siya. Nice to meet you, sir. Yes. Nice. Yes, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat po. Grabe. Ang ganda ng capital ng Sulu. Oh my God. Ayun nga. I spoke to Sir Wilson. I was supposed to do a courtesy call sa tourism office pero as of this time, ano bang oras na? Time check, it's 8:58 in the morning. Wala pa yung staff ng tourism office. So, si Sir Wilson yung nakausap ko. Nirelay ko sa kanya yung concern na grabing kwento ng mga kaibigan natin na hindi pa safe sa Sulu, be careful, don't go there, yung mga ganong concern sila. Pero sabi niya, wala na raw yun, dati pa yun. The threat is no longer here and it's already safe in Sulu. Yun yung alam ko eh. Especially when people from Tawi-Tawi already told me na gano'n na nga dito, safe na dito. Pero yun, nadala pa rin tayo ng kwento kaya hindi natin na-enjoy yung biyahe kahapon papunta dito. Kasi we were too concerned, my mind was too concerned about safety and all. Wala na yung prejudice ko dati, bumalik. Tapos ngayon, ito, na-recover. Hopefully, magaan na yung loob ko for the rest of the day as we tour the island of Sulu. Let's go! So, let's go back to Sulu Peacekeepers Inn and then check out. Punta tayo dun sa bago nating hostel. I think this is a government-owned hostel. Doon tayo mag-i-stay. Much cheaper. Mas mahaba yung stay kaysa dun sa mga typical na hostels.
Dito tayo ngayon sa harapan ng Darul Salam SPGO Hostel sa Manpower Barangay Kajatian, Indanan, Sulu. Sige, sir. Ito yung kanilang reception area. Okay lang po. Yan, napilitan tuloy mag-address si ma'am. Vlogger po kayo. Yes, ma'am. Ano yung kasama, sir? Mag-isa lang po talaga ako. Walang gusto sumama eh. Ano nakapunta na po kayo dati? First time po. First time mo? Yes, ma'am. Sir, mag-ingat ka. Wala kang kasama. Opo. Yan, kasama natin si Ma'am Len dito sa reception desk. Hindi pa rin ba safe for solo riders? Ay, naku, safe po dito. Okay. Pero meron kasi pong parang hindi siya maano ng Google Map. Ah, okay. Baka mawala. Ah, okay. Dami tayong mga tourist spot po, sir. Kaya nga po eh. Pwede kayo pumunta sa Ambitiya, paggabi mas maganda. Saan po yun? Dito bandang Patikon po, sir. Sa Mount. Pero safe naman po paggabi. Safe lang. Paggabi po, maganda kasi maraming ilaw, maraming sa. So ayun, ihahatid na tayo sa room natin ni Ma'am Mar. Ayan. And now, umuulan na. Hindi na naman tayo makakagala ngayon. Thank you. Ganda naman. Ano po ibig sabihin ng saruk nito? Yung parang sombrero po. Ah, sombrero. Nice. Thank you, ma'am. Yan po yung sarap nito. Yan siya. Ah, okay. Ah, yan. Okay. Sa bawat room, parang meron siyang feature niya yung mga local na ano ninyo. Like ito po, pipitilan. Anong piece of cloth? Yan, pipitilan. For decoration lang po. Yan siya. Sa taas. Tapos po ito, luhol. Yung tawag sa amin, luhol, is yung cloth po sa taas ng ceiling. Pwedeng ilagay for decoration. Okay. So, wala. Na-curious lang ako dito sa mga names ng rooms natin. Yung tutok, ma'am? Ano yung tutok? Yung tutup is parang ano siya, cover siya sa taas, sir, ng pagkain. Pwede po. Anong ibig sabihin ng lusong? Lusong is like yung ano po, pag ano ng mga, ano ba yung tawag doon? Yung parang ano siya, pangpugpog ng mga, pwede, Okay. oo, ganun. Yung pang-crush ng mga pagkain. Oo, pwedeng mga saging, ganun. Janggay. Janggay is nails po, yung haba siya. Panyam. Panyam yung pagkain po, yung ano, tausog pagkain yan po siya. Panyam, like pancake. Thank you very much, Ma'am Mar. Opo, inibutan po kayo lahat, sir, punta, ma'am, dito po sa Darul Salam, SPGO Hostel. Dito lang po sa Manpower Kajatian. Meron po kaming page, Darul Salam, SPGO Hostel. Pwede po kayong mag-message sa amin. Nandyan na po yung contact number namin. Masasabi ko pong safe po dito sa amin po and clean talaga siya. Mapagkakatiwalaan din po yung mga tao dahil even friendly. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ayun. Bawat rooms dito, mga kaibigan, ay merong mga pangalan ng kanilang mga cultural food or mga clothing. Ganda ng picture ng Sulu Provincial Capital dito. I think I need to have a better shot of the capital later on. Tomorrow siguro. Municipality of Haji Panglima Tahil. So, ito na nga. Ayun, si Nacho, kawawa naman mag-isa. Ayun, naghihintay sa akin. Alright mga kofun, it is 1:26 in the afternoon at tumila ang ulan. Kaya ngayon, pupunta tayo ng Tandu Beach sa kanang Mang Sadi. As always, sa trip natin dito sa Philippine Loop, I've been telling myself to take the opportunity when it presents itself. Kasi parang kanina, sabi ko, magda-drone shot ako right after I took my picture with the provincial capital. Dapat magda-drone shot na ako eh. Tapos hindi ko tinuloy. Ayun na, umulan na. Kaya ngayon naman tumila ang ulan. Tuloy na natin ang Tandu Beach saka Mang Sali Beach dito sa Parang Sulu. Well, to tell you honestly, syempre may konting kaba sa dibdib ko. And the stigma is strong in this place. Kaya I'm not gonna lie, I fear a little. Pero my spirit of adventure is stronger. Kaya ginagawa natin to. Kasi kung hindi strong yung spirit of adventure natin, hindi tayo lalabas ng hotel. We are not going to try to go to this place, traverse these roads, go along this path. Oh, natangin na ka ba nun? Daming sana sabi eh. Pare-pareho lang naman. Pero yun nga. The more I do this,
the more I get relaxed, the more I get confident in myself, in the community, in our military, na lahat maayos na dito. I've been warned na don't go anywhere without military assistance or military escorts. Wala eh. Wala rin naman tayong minsan maasahan. Wala tayong makitang escort readily. Yeah, the best thing to do is just go for it and hope and pray that everything's going to be okay and everything's going to be fun. Okay, so I'm almost at the very south of Sulu Island. Palapit tayo sa Tandu Beach and Mang Sali Beach Resort. Ganda ng tree cover dito. Yun nga lang, you have to be careful because the road is quite slippery dahil dun sa mga dried leaves o kaya yung mga grass na nag-dry dito, tapos yung mga lumot, medyo madulas yung kalsada. Sa totoo lang, nakaka-conscious syempre yung mga titig ng mga tao dito. Talagang sinusundan ka ng tingin eh. I know they're not used to seeing outsiders go here. Mas lalo yung mga naka-helmet saka yung mga parang big bike eh. With all the boxes that I have on my motorcycle, on my scooter. Pero yun nga, if there's one thing that I've learned from Norley Schoenmaker of Itchy Boots, when you feel threatened, when you feel uneasy, meeting people, just give them your biggest smile. And they usually respond naman with a smile din. Yes, you fear a little, pero don't fear so much na hindi mo na binibigyan ng courtesy yung mga tao, na parang you're expecting them to do something bad to you. Still expect the goodness in people. Of course, be courteous. Tapos, syempre, ang sarap kaya sa pakiramdam pag umiti sila pabalik o kaya pag tumungo sila pabalik. Grabe. Doon mo makikita na there's nothing to fear. Tapos yun, magaan na yung pakiramdam mo. Like right now, magaan yung pakiramdam ko kasi I've been meeting lots of locals. Although, nakakunot yung noo nung una. Pero once you smile o kaya you nod at them, they respond back naman. Look at that. Ganda. Dito pa lang ang ganda na. You fear, you lose. Woo! Here we are at Mang Sali Beach Resort. Doon muna tayo sa Tanda. Yay! I love Tandu. Dito tayo sa Tandu Beach. At ito yung famous na coconut tree, yung bent tree. Kaso lang, wala na, naputol na nga siya. As I saw it in Biyahe ni Sed's video, putol na. Wala na bro, JR. Hindi na mare-recreate yung picture mo dito na sa famous na coconut tree kasi naputol na. Wala na yung puno. Ayan.
Alright, so we are now leaving Tandu Beach. Yeah. Hindi ko man lang natanong yung apelyido ni Sir Mad, pero grabe, sobrang accommodating yung family. Time check, it's 3:36 in the afternoon. Fulfilled naman. Alam nyo ba na in 32 days, that is my first time to bathe sa beach. Diyos ko, ang dami ko nang dinaanan na resort, na beach, na ilog, and whatnot. Ngayon lang ako naligo. Ngayon ako nagkaroon ng urge na maligo. Napakaganda ng tubig ng Tandu. And because of that, I might go back tomorrow. Ay, nakakatuwa. Yung road going to Tandu Beach at saka Mang Sali, grabe rin, ang ganda ng view. Pero yun nga lang, together with the view, napakaraming kalat. Look at this. Ito lang yung ayoko dito. Puro kalat. Pero grabing community dito. Very active. Hindi ka rin matatakot. Basta may tao, actually, hindi ka matatakot. Okay lang naman siya. What did I tell you? Tingnan nyo mo naman yung beach na yan. White sand pa rin yung beach na yan. Grabe, look at this place. Come again, Barangay Lupa Abu. Bye-bye. See you tomorrow, maybe? Barangay Hindana na pala. Yeah. As much as I don't like to wear my helmet sana to be one with the people, masakit yung mata ko. Yung pressure ng hangin sa mata ko is making it very fuzzy. And tawag dito, parang shaking. Grabe, ang ganda ng kalsada, ang ganda ng tree cover. I mean overall, kalsada, marami pa rin namang lubak. Pero to be able to drive on a road with beautiful tree cover, ang sarap lang. Yung sabi nga ni Sir Mads kanina, this is actually what they call the super highway here, going to Tandu and Mang Sali. Kaya mali talaga yung mali daw yung dinaanan ko kanina. Pero kilala nyo naman ako, given the opportunity to explore sometimes, nananaig yung adventurous side natin. Pero diba, at least nakita ko kanina, ang ganda ng coast, ang ganda ng tubig. Sabi ko pa nga kanina, diba, babalikan ko yung parting meron isang community. Kasi pagtingin mo sa side ng ganun, ang linis ng tubig. Tapos ang ganda ng backdrop. I was just feeling the rain kanina kasi medyo maambon-ambon kanina. Ayokong maabutan sana. Pero ngayon okay na, kahit umulan na, wala na akong pakialam. Nakaligo na ako What an experience! Thank you very much, Sulu. Grabe, sobrang misplaced na po yung fear ng tao. I can now say that first hand. Imagine niyo na yung coastal road na dinaanan ko papunta ng Tandu. Very remote na pala yun. Looban na para sa mga tao dito. Pero tinan mo naman, nothing happened to me. The people were actually very friendly. I'm not exaggerating. This is not to convince you to go to Sulu or what. Pero that's the situation right now. Gaya ng nangyari sa akin sa Mindanao nung loop ko last year sa Cotabato. The problem was not with the people. The problem was in my mind. Same here. So yun nga talaga, once you get past the initial fear and you get past the stigma, everything's good. Natatawa nga ako kasi parang yung mga tao yata natatakot sa akin kasi naka-helmet ako. They don't see my face siguro, tapos holy crap, that you become the threat when in fact you're following the law. Welcome to Barangay Poblacion in Danan, Sulu. Malapit na ako. Here is a military checkpoint. Turning left on Umbul-Dua Road. Parang pinaka-sentro yata ng Barangay Kajitian. Which is good kasi napakalapit po sa Darul Salam. Napansin ko pala dito, sobrang daming stores. Wala masyadong kainan.
So minsan napipilitan akong mag-bakery na lang eh. Kasi gustuin ko man kumain ng ulam at kanin, wala talaga akong makita. Kaya I took advantage of Shira's Cafe kaninang umaga. Kahit sa Tawi-Tawi eh. Or hindi lang ako nag-explore masyado dun sa sentro nila. Meron akong isang kinainan, di ba? Nung pumunta tayo ng sentro ng Tawi-Tawi. But it was a Sunday and almost everything was closed. Kaya limited lang talaga yung choices. And we are back at our hostel. Darul Salam SPGO Hostel. Yun, puro ano. Puro mga lalaki ang residente ah. Time check mga ka-phone, it is 7:08 in the evening. At nagna-night ride tayo ngayon dito sa Indanan. Nasamahan po tayo ni Sir Ben na bumili ng pagkain ngayon. In fairness at 7 o'clock I was expecting na medyo patay na yung lugar. Pero ang dami pa rin stores na bukas. Ang dami pa rin tao sa labas. Talo pa ng Indangan ng Tuguegarao ah. Ito pong the very active streets of Indanan, Sulu at night. Yan po si Sir Ben yung nasa kamay. And on my left is Lupasug Provincial Library. Medyo malayo-layo na rin yung nabiyahe namin ni Sir Ben. Oh, damn. Sir, Mobu Beach ito. Ito Mobu Beach. Okay. Punta natin dun, sir, yung may ilaw nila. Yun ang umangay. Anong meron dun sa Umangay? Maraming mga resto. Okay. So parang Baywalk, parang gano'n ang dating. Okay. Napunta ka na dito, Tika? This is our first time ko na. Ito yung Mobu. Maubu. Okay. Kasi yung kamay sa dulo, sir, yun ang Imbitiya. Anong Imbitiya? Yun ang Imbitiya, yung sa dulo na yun. Anong Imbitiya, sir? Beach. Anong mas maganda, sir? Tando o yan? Huwag mo lang po paggabi, pero paggabi po kasi ito yung maganda sa paggabi. Paggabi. Kaya nga mga tips ni Sir Ben dito sa Sulu. Pupunta tayo ng Maubu Beach with Sir Ben. Ayan. I wouldn't dare go out at this time of the night going to a place like this. Ito pala yung highlight ng Sulu paggabi. Maubu. Analo. Napaka-active ng place. Daming restaurants. Ito pala dapat talaga pag gusto mong kumain, Maubu. O tips guys, for those who are going to Sulu anytime soon, ask your guides to bring you to Maubu at night. Daming kainan, dami rin tao. I love Umangay! Patikul Sulu. Grabe to, wala sa plano ni Sir Bento. Dapat bibili lang siya ng ulam. Pinapabili lang ng ulam pero naging guide ko tuloy siya ngayon. I love Tandu Bagwa, Patikul Sulu. Grabe, parang kasaluk-suluan na to ng Patikul Sulu. We are beside the beach right now. Ay, parang itong gusto kong balikan bukas. Parang napakagandang tingnan pag umaga. Ayan na, yung dulo ng beach. Astig. Imbisea. Tanto Bagwa Patikul. Alright, so nandito na kayo sa harapan ng arc ng Imbitea dito sa Patikul sa Sulu. Panalo. Grabe. Ang daming tao. Kaya look at the beach. Ano mo naman, ilaw na ilaw, tapos ang daming tao kahit alas 8 na ng gabi. Alas 7 ng gabi, ang daming tao. Sir Ben, anong trivia nito? Ganito na siya dati pa? Or kailan lang ano? Bago lang po ito, mga ilang years ko lang yata. 3 years, kundi lang po ako nagkakataon. Okay. So,
nung humupa na talaga yung ano, Oo. yung gulo dito. Nagkaroon na tayo ng mga tourist spot mga ganito. Grabe. Tapos ano yun, sir? Pag yung nakausap ko kasi sa ano, yung nakausap ko sa Tando kanina, Opo. you're crediting Digong for making this place peaceful? Opo, tama po. Totoo yun? Opo. Kung hindi po kay Duterte po, hindi po magiging peaceful po yung Luzon. Okay. Kaya pala talaga mahal na mga taga Mindanao sa Duterte. Opo. Grabe, astig. No, it's like one big resort. One big swimming pool. Sir, na-istorbo ko na yung gabi mo. Evening po. Ano ibig sabihin ng lanjal ka mo, sir? Welcome? Ah, Tuloy po kayo. tuloy kayo. Grabe, ang ganda. Di ba sabi pa po nila parang yung sentro ng gulo dati dito sa Patikul? Opo. Sa Patikul po. Bakit po dito yung ano? Bakit dito yung sentro? Yung Evening po. kasi minsan marami dito yung ano Abu Sayyaf ganun po. Okay. Dito kasi yung sentro. Dito talaga yung Hindi food. po dito. Nandun pa po, malayo pa po. Pero dito sa Patikul? Sa Okay. Alright, so this is the end of the road dito sa Impithea. Grabe, ang galing, ang ganda. Dito na rin lang tayo, punta tayong dulo. Saan ka bumibili ng pagkain, sir? doon po sa Umangay. Yung ba yung dinaanan natin kanina? Oo, Okay. Yung maraming resto. Oo. Dati. Gabi-gabi to, sir? Ganito? Opo, gabi-gabi po marami pong tao po pumunta dito. Maliligo. Mas lalo ngayong summer. Opo, lalong-lalong ngayon sa amin. Ang linaw. Evening po. Shout out, shout out. Shout out. Grabe, parang wala lang, sir. Sa sobrang dami ng kwento na negative about Sulu, parang parang hindi ako makapaniwala na ganito yung gabi nyo dito. Oo nga. Kasi yung iba kasi negative lang kasi hindi pa sila nakakapunta ng Hulusun. Oo nga eh. Pero pag nakapunta na po sila ng Hulusun, doon nila pa malalaman na, ganito pala yung Hulusun. Kaya nga. Diyos ko. Ganito po, pagka-gabi ganito po karaming tao pumunta sa MPP. Kaya malaking bagay talaga na kaysa maniwala sa mga chismis eh, talaga pupuntahan mo muna eh. Maganda puntahan. Para malaman mo kung anong meron dito sa Oo. Diyos ko, kung kayo po nagda-doubt pa rin pumunta dito sa Holo, Sulu, or any part of Sulu, actually, you're missing half of your life, promise. Grabe, ang ganda dito. Kanina. Grabe siya, natutuwa talaga ako, genuine.
Galing. Mapisak ko, di lang tayo matulumayo. Magsukol. Thank you in Tausug. Impiteya. Lanjal Kamu. Thank you very much. Grabe. Ang ganda. One more trivia for you guys. Sabi ni Sir Ben, umaga't gabi, maraming tao dito sa Impiteya. Kasi it's free, it's a public beach. Tapos yung mga cottage na yan, libre daw po lahat yan. I think it's to encourage the residents or the people to converge and be a community dito sa Impiteya. Napakaganda, grabe. Nakakatuwa. So yun, gusto ko pa sanang magtagal kanina sa Impiteya, pero napag-utusan lang actually si Sir Ben na bumili ng pagkain eh. Kaya hindi kami pwede masyadong magtagal. At baka gutom na mamaya si Ma'am. Diyos ko, ako pa ang maging rason para mapagalitan si Sir Ben. Ay, nako. Okay, ito. Andito na tayo ulit sa lugar kung saan maraming mga restaurants at dito raw tayo bibili ng pagkain natin. Ang dinner natin! And tingnan natin. Baka maingganyo na rin ako bumili ng breakfast for tomorrow. Ang vibrant ng Patikul. Grabe. Dito tayo ngayon sa 8's Resto Cafe. Tayo bibili ng food natin. Ito yung menu dito sa 8's Cafe. So ayun, nakabili na tayo ng ulam, soft drinks, saka ng kanin. Parang Christmas tree na yung motor natin. Ayun, maraming salamat ulit kay Sir Ben. Napaka-solid. Siyempre kay Ma'am Len din. At kung di dahil sa kanila, hindi ko ma-experience ang nightlife ng Sulu. So we are back here at Darul Salam SPGO Hotel. At sobrang fulfilled na naman ako dahil nakagala ako dito sa Sulu ng gabi. Courtesy of Sir Ben. Napakabait. So, siya yung naging tour guide ko ngayong gabing to. And ang dami ko naikot. Impiteya, Mausub na beach. Tapos pumunta pa tayo dun sa parang Resto Boulevard nila. Napakadami. Sobrang thankful. Sobrang thank you. Grabe, nakakatuwa talaga dito sa Darul Salam. Kasi there's so much information, there's so many tourism tidbits. So if you are going to stay in Sulu, dito po sa Indanan, I highly recommend going here sa Darul Salam. It's going to be worth your while, worth your money. Napakamura. At saka, isa pang nagustuhan ko sa kanila, yung check-in and check-out time nila kakaiba. Kasi you can check in at 9:30 a.m. and then you can check out at 3:30 in the afternoon. So, sulit. Especially pag yung biyahe going back to Zamboanga via ferry is at 8 p.m., 8:30 p.m. So, yun. At least, hindi mo na kailangan magbayad ng extra time sa mga usual na mga hotels. Anyway, good evening guys. So, andito tayo ngayon sa Darul Salam. Kasama si Ma'am Len, saka si Sir Ben. Ayan. Dinner lang kami. After a very fulfilling day, sobrang sinamahan pa ako ni Sir Ben pumunta ng Impiteya. Tapos napaka-accommodating ni Ma'am Len. If you are going to stay in Sulu, promise you have to stay in Darul Salam kasi napakagaling na hosts. Wala akong masabi. Good morning from Holo, Sulu. Very peaceful morning dito sa Holo. Here's the biggest mosque here in Holo in the morning. Ano talaga ako dito sa library na to? Lupasug Provincial Library. And we are now, or I am now on my way to the port. Hopefully, hindi kasi kahaba ng pila yesterday. That is being hopeful. Pero sabi nila, typically daw talaga mahaba ang pila, especially during summers. Sana lang hindi masyado. Okay lang naman sa akin pumila, especially at 9 a.m. para mabukas ng mga ticketing office. Alright, so nandito tayo ngayon sa Port of Jolo. Ito na yung sasakyan natin mamayang gabi, Montenegro Lines. Maria Erlinda. Ay, Maria Matilde pala. So, the trip will be at 8:30 in the evening. Ayun, habang naghihintay tayo, iikot na tayo ulit dito sa may Sulu Island. Kwento ko lang kanina, pumila ako ng 6 a.m. Tapos nakarating ako dun sa cashier window at 9:15. Only to find out na ang mga motor pala diretso dito sa port.
at 10 a.m. Dito magpa-process ng mga motorcycles and other vehicles at 10 a.m. sa harapan mismo ng Montenegro Lines. Kaya anyway, lesson for those who want to go to Sulu o na nakamotor, yung mga katulad ko na motorista, 10 a.m. dito mismo sa port. Pero hindi nyo na kailangan pumila sa Montenegro ticketing office. Alright, so one last step. Terminal fee, bayad tayo ng 65 pesos. So I now secured my Roro fee, my ticket, and we're done here at the port. Alright, so mga Kofun, balik tayo dito sa Sharas Cafe. At itatry natin yung recommended ni Ma'am Len sa Darul Salam na local delicacy dito sa Jolo Sulu, which is ito, yung sati. Siyempre, meron pa rin tayo nung kanilang bagbang sug. Ito sati, tapos yung kawa, yung native coffee nila. So, let's have breakfast before we go around the island once again. Let's go. Sige sir, ingat po. Ang siya. Yung texture niya parang yung outer flour ng siopaw. Pero mas matigas na konti. Sarap siya. My kind of food. Subukan natin yung pwede natin subukan dito sa Bangbangsug nila. Next, ito. Tastes like yung nilalagay sa halo-halo na milk kit. Favorite namin ni Exodor to. Oh, itong kanin to? Kanin to. Okay. Thank you. Alright, so yun, discovery guys. Ito pala, yung white na part ng sati, kanin pala to. Ayan. Parang na compact na kanin. So yun, we are done here at Sharas Cafe. Second breakfast natin dito sa Sulu, and it's the same place kasi it's convenient, it's yummy, and it's awesome. Let's go. Balik muna tayo ng Darul Salam and then plan out the rest of the day. Time check mga Kofun, it is 10:21 in the morning. We are back here once again at Indanan, Sulu. Tama yung hula ko na it's the Sulu Provincial Government Office Hostel, SPGO. This is a state-owned hostel. Dati daw itong quarantine facility for COVID. Pero dahil konti lang din daw naman yung mga naka-quarantine dati. At saka nung nawala na yung COVID, wala na paggagamitan nitong place. So, ni-renovate na lang nila to make it a hostel dito. O, di ba? Solid. Okay, mag-good morning lang ako kay Ma'am Len saka Sir Ben. Good morning, Ma'am Len. Oo. Sir, pinailin ko na yung ano. Kagagaling ko ng Sharas, ma'am. Kumain ako ng sati nung sinadjust mo. Sarap, promise. Solid pala yung sati. Sana pala kahapon ko pa kinain. Sarap. Good morning po. Ang dami-daming trivia ni Ma'am Len para sa akin. So yung mga part ng Bangbangsug na hindi ko alam, siya yung mag-explain. Pero hindi, umpisa pala natin sa yung kanin ng sati, ma'am, ulit ang tawag doon sa kanin ng sati. Tamo po. Tapos yung, ano sabi nyo kanina, yung malagkit. Yung malagkit yung may coconut sa putli mandi. Puti mandi. Oh, yung color violet. Putli mandi yun. Puti mandi. Putli mandi. Putli mandi pala. Okay. Kompleto. Ito naman daral. So, may color white siya. Ito violet siya dito. So, gawa din siya sa coconut yung. Parang same lang yung palaman dito sa putli mandi. Ay, masarap nga. Anong pa naman nun, ma'am? Coconut din? Oo, na may brown sugar. Okay. Yes, ito naman pasong. Ito tabid-tabid. Yung katabi niya, yan ang nakain ko. Ito, panganan. Ito, kuwan. Ano ini? Palikambing. Palikambing, yung flour, tsaka yung mix niya. Para siyang banana cake. Oh, pero maano siya, pero mas mabanana siya yung ito. Masarap siya pag maraming banana. Yan. At least alam ko na yung mga kinain ko. Opo, ito yung sa may dahon. Para siyang putli mandi din, pero wala siyang coconut sa labas. Dahon naman siya. Ito, pitis ang tawag. Ayun, ang dami na naman nating natutunan. Yung mga pagkain sa Bangbangsug, tapos yung kawa pala, yung native coffee nila dito, pwede ka palang bumili per pouch or per kilo.
Good afternoon mga Kofun. I feel like I'm the only one in the hostel right now. Grabe ang tahimik ko. Ito pala, Taguri is a Tausug word for kite. It is spoken as a tradition to be observed, nor is it a festival. Taguri season is alive in the homeland of the Tausug. Yan. Ito ang Taguri in person. Ang laki niya. Municipality of Pata. Ito ang example ng Taguri. Malaki siya. Ano? Let's look at the other one naman. There's another one on the other side of the hallway. Wala lang. Gusto ko lang i-showcase sa inyo while killing time. I'm writing a blog post right now. Pero pahinga muna ako. I just did 2 entries. Kaya ito naman gusto ko ipakita yung side ng hostel. I love Pamanaw. This is a Taguri naman from the municipality of Pamanaw. Yan. Para makita niyo kung gaano kalaki. Ganda ng design, di ba? As you can see, ayan si Nacho. It has been raining for hours already. It's not stopping. Ayun na nga, I'm enjoying the fresh air here in Indanan, in Sulu. Wala lang. Kampante na ako. I'm already relaxed here in Sulu. Kaya ang sarap sa pakiramdam na tumambay. I love Sulu, promise. With all honesty. Ang ganda po ng lugar ninyo. Sa mga Tausug, napakaganda po ng lugar ninyo. And it's been my absolute pleasure to visit your place and to experience what Sulu and the Tao of Sug had to offer. Grabe po. Sobrang maraming salamat po sa hospitality and the beauty of your place. O nga pala, na-explain ko kanina kung ano yung SPGO, di ba? Sulu Provincial Government Office Hostel. And sabi sa akin ni Ma'am Lynn kagabi, ang ibig sabihin pala ng Darul Salam is a house of peace or a place of peace. Darul is house or place, and then Salam is peace. So yun, when you travel, you make sure that you connect with the people of the locality kasi doon mo talaga ma-appreciate yung kultura, yung traditions, yung ugali ng mga tao na nandun. And mas masarap sa pakiramdam na mas makikilala mo yung mga tao sa iba't ibang parte ng bansa. Kasi, wala. Ang sarap sa pakiramdam. It uplifts your spirit and makes you feel like you're learning a lot more about your country through its people. Alright, so here is one last look at Tula Itum, isa sa mga local delicacies dito sa Sulu. Ayan. Binili natin ito kagabi, hindi natin naubos. Shinare pa natin kila Ma'am Lynn at Sir Ben. Pero madami talaga. So this is beef, tapos may mga leaves. Ang dami talaga yung serving. Although, yun nga, pricey, 350 pesos. Pero sa sobrang dami naman niya, sulit na sulit. Ito yung pinili natin from 8's Cafe. Before I forget, yung sabaw nga pala nito, ito. This is made from burnt coconut. Di ba? Kakaiba. Yun, alis na po tayo dito sa Darul Salam. Salamat, Sir Ben. Thank you, sir. Salamat, Ma'am Lynn. Ingat po. Solid. Thank you. Thank you po. Hindi na kailangang lumayo pa. Bago buong mundo, Pilipinas muna.